Shabbat Shalom mga kapatiran dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. Ngayon po ay araw ng Biyernes at ngayon din po ang ating araw ng pamamahinga. Ayon po sa Yahuwah's kalendar, nasa pang-pitong araw po ng linggo ngayon. Brother Dan, paano po nangyari yon? Kasi yung March 16 po natin, araw po ng Sabado yon. So, day 1 yung araw ng Sabado, counting the whole na linggo, mga kapatid, the whole week. Then, ma-fall yung ating Shabbat sa araw po ng Biyernes, mga kapatid. But sa nakaraang taon, araw po ng Huwebes, ang March 16, mga kapatid, no, sa nakaraang taon, araw po ng Huwebes, ang March 16. Kaya bilangin mo yung Huwebes as day 1. Kaya yung day 7 natin sa nakaraang taon ay araw po ng Miyerkules. So yun po ang kaibahan, mga kapatid. Kung bakit naging Biyernes tayo ngayon, kasi mayroong leap year nga, mga kapatid, yung February ay naging 29 ngayon. Kaya mula araw ng Miyerkules, ngayon naging araw na po ng Biyernes dahil nga ang March 16 po natin falls on the day ng Sabado, mga kapatid. So yun po ang short explanation kung bakit nagbago ang ating araw ng pamamahinga. Mga kapatid, sa dakong ito, pag-usapan po natin itong sunod na litra o susunod na Yeudiat letter po, mga kapatid, which is cat, or another also way of reading is cat. Mga kapatid, no? Yun po ang litra o titik ng Yeudiat na ating tutukan ngayon. And dagdag niyan, mga kapatid, is itong Yeudiat word na ak, na ang ibig sabihin po ay brother. Okay? So yung kapatid o brother. So we're done with ama, aba, mga kapatid. We're done with ina, that is am or ama. We're done with sister. And we're done with daughter, rather. We're done with ban, mga kapatid. Ngayon, andito naman tayo sa brother. That is ak, mga kapatid. So, yan po ang ating tutukan ngayon. At ano ba ito kamahalaga? How important that is sa ating buhay, sa ating journey bilang tagasunod ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So, Yeudiat or Paleo-Hebrew Yeudiat letter cat, or cat, mga kapatid. And then brother Hebrew word ak or aki, which is brother, mga kapatid. So, yan po ang ating tutukan ngayon. So, we're done with the blowing of the shofar. So, ngayon tuloy tayo sa pagparangal po ni Abba Yahuwah. Tahalyam 34 verse 16. Ang mukha ni Yahuwah ay laban sa mga gumagawa ng masama upang tanggalin ang alaala sa lupa. Kung napansin niyo 2 weeks ago na pag-aralan po natin yung verse 15, Tahalyam 34:15, at ang pinag-usapan doon is yung mga mata. Mga mata ni Yahuwah ay nakatutok doon sa mga matuwid. Mga kapatid, yun po ang na-highlight natin. So, ibig sabihin, yung taong namumuhay ng may takot kay Abba Yahuwah at yung taong namumuhay na matuwid dahil sinusunod ang mga kautusan ni Abba Yahuwah, ang mata po ni Abba Yahuwah ay sumusunod sa kanila. Ibig sabihin yung favor po nandoon sa kanila. But dito ngayon, mga kapatid, sa verse 16, ang nabanggit po rito ay mukha, face, no? Mukha ni Yahuwah ay ano po, laban sa mga gumagawa ng masama. Okay po? Bakit kaya, mga kapatid, laban ang mukha o against ang mukha ni Abba Yahuwah sa mga gumagawa ng masama? Mga kapatid, ito po yung dahilan upang tanggalin ang alaala nila sa mga lupa. So, Abba Yahuwah, mga kapatid, is in the business
of going against, mga kapatid, going against doon sa mga gumagawa ng masama para tanggalin ang kanilang mga alaala sa mga lupa. Tingnan natin mga kapatid itong word na alaala. Yan po ay makikita sa Strong's H24, 42, and 43 na ito'y nagmula sa word na zakar kung sa Yaudiat na pagkabasa sa modern zeker, mga kapatid, na ang pagkasalin nito is recollection or memorial. Okay? Tanggalin ang pag-alaala, recollection and memorial. Okay po? Ano po yung ating recent na PS na nagawa na natin mga kapatid? Iba po yung unleavened bread. Okay, doon sa pasak and unleavened bread. Ano po yung sinabi natin doon na when you eat of this bread, ano pong sabi ni Yahushua? Do this in remembrance of me. So yung pag-alaala, yung pag-recollect. Then ganoon din po yung cup. When you drink of this cup, do this in remembrance of my blood, mga kapatid. So nandoon po yung pag-alaala sa ginawa na kabutihan ni Yahushua sa pamamagitan ng pagpako sa kanyang dalawang mga kamay doon sa kahoy at naibuhos ang kanyang dugo para sa ating kapatawaran, mga kapatid. But here is the opposite. Sino yung gumawa ng masama, mga kapatid, ang mangyari po ay Abba Yahuwah is against them upang tanggalin ang alaala nila sa mga lupa. So, as opposed to Yahushua, in contrast to Yahushua, mga kapatid, gumawa siya ng tama, sinunod niya ang mission, sinunod niya ang pinapagawa ni Abba sa kanya, lahat, ginawa niya lahat, mga kapatid. Kaya, in honor kay Yahushua, ayun, no? Do this in remembrance of me. Gawin natin yung pagkain ng unleavened bread at pag-inom ng kupa o pag-inom ng grape juice, mga kapatid, in remembrance of Yahushua. So, dahil doon sa kamangha-mangha niyang gawa, dahil sa kanyang gawa ay naligtas po tayo. But in contrast to that, sino yung gumagawa ng masama? Ang nais pala ni Abba ay tanggalin ang kanilang memory, ang kanilang ang kasikat ng kanilang mga pangalan and all, mawala po, maalis po sa mga puso't isipan ng mga tao. And Abba Yahuwah is working on that. Kaya dahil dito mga kapatid, kilalanan natin si Abba Yahuwah. Ito po yung kanyang apat na mga titik, Yad, Hey, Uwa, Hey, na kapag ating basahin yan, Yahuwah o Yahuwah, mga kapatid. Yahuwah po ang Ama. Patuloy tayong magpuri at magkilala at magsamba po sa kanyang pangalan kasi nandyan din po yan sa mga scriptural character. At ganoon din po si Yahushua, unang Yahukanan 2 verse 4. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tumutupad ng anong mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. So, doon sa naalala natin sa verse 3 sa nakaraan, sino po yung nagsasabi na siya ay nakakilala ni Yahushua, siya dapat ay nagsusunod sa lahat ng mga utos. In contrast to that, ganito rin po, na kung may magsabi man, kilala ko si Abba Yahuwah, kilala ko si Yahushua HaMashiach, ngunit hindi tayo tumutupad sa kanyang mga utos, ano po yung katotohanan? Ang katotohanan po ay tayo ay nagsinungaling. At ang katotohanan po ay wala sa atin, mga kapatid. We may know the names, Abba Yahuwah, we may know Yahushua HaMashiach, mga kapatid. Ngunit kung tayo ay disobedient, mga kapatid, walang silbi po. Naging useless po. We may
pronounce the name, we may call on the name, but if we are disobedient, that is nothing, mga kapatid. Walang silbi po yon. Walang halaga po yon. Sa harapan ni Abi Yahuwah, kahit paman, kilala natin ang kanyang pangalan. Kahit paman, tumatawag tayo sa kanyang pangalan. How important that is, mga kapatid, sa ating journey po ngayon. So, ito po, napaliwanag ko na po sa nakaraan. Hindi ko na po ito ipaliwanag uli rito. Na you can read it for yourself, itong mga references. At kung sino yung ating tinutukoy rito, walang iba kundi si Yahushua, mga kapatid. Kaya ito yung limang mga titik sa pangalan ni Yahushua. Yahu, first 3 letters din po. Ganon din sa first 3 letters sa pangalan ni Abi Yahuwah. Shan, Ayan, from the word Yasha itong siya, from the word Yasha, dalawang mga titik na yan, Shan, Ayan, na ang ibig sabihin, Yahuwah saves, Yahuwah delivers. So, banggitin natin ang pangalan Yahushua, and we are declaring Yahuwah saves, Yahuwah deliver, mga kapatid. So, yan po. Ito po ang ating ngayon natutukan. Kuha po natin ito sa Assembly of Yahuwah. Ito po ay USA, mga kapatid. So, nasa Tahaliam tayo ngayon. Nasa Tahaliam po tayo, mga kapatid, no? 57 to 72, mga kapatid. But technically, nasa verse 64 lang po tayo. Okay? Sumobra lang po yan. But 57 to 64 lang po tayo, mga kapatid. At ito yung titik na ating titingnan ngayon. Okay? Itong cat, okay? Cat or cat, mga kapatid. Yan po yung titik at ito yung pictograph. Okay? Pictograph, mamaya ipaliwanag natin yan. That this pictograph po is a picture of a tent wall. Ito po ay isang tulda, mga kapatid. At sa tulda na yan, meron pong wall. Wall that divides from outsider and wall that divides from within side. So, wall po yon from outsider and wall, mga kapatid, that is in the inside. And what is the essence here, mga kapatid? The essence here is really to protect one another. Protection from the outside and protection in the inside. So, ayun po mga kapatid, yun po ang litra na cat or cat, mga kapatid. Then of course, ang word na brother, nandyan pa rin yung letter na cat, mga kapatid. Cat, nandyan yung letter na cat or cat, mga kapatid, nandyan sa ak. Okay, so kaya ito yung pictograph ng Alp, yung letter A. Pictograph of an ox head, mga kapatid, no? Ulo po ng ox. At symbolic po yan as strong leader, mga kapatid, no? Strong or strength and strong or might, mga kapatid, no? Yan po ang kahulugan yan. And then, of course, yung pangalawang litra, which is cat or cat, mga kapatid, diyan po ang pictograph na yan, which is a strong, okay, a strong leader that protects, or a strong leader that put a strong wall, mga kapatid, to protect the entire household. At ito, kaninong household ito, mga kapatid? Kay household po ito ni Abba Yahuwah, mga kapatid. So, yan po ang ating introduction doon sa mga mahalagang bagay na yan. At ito po yung ating original Yehudiat na phonetic chart. Okay, we're done with out, with bat, with gum. Tapos na po tayo sa doubt at ha at u, zan. Ngayon, nandito na ngayon sa cat. Cat or cat, kung sa modern man, makes the ka sound in the word chorus or karos. Okay? Ka sound. Okay? K-A, K-ka sound
ang pagkabigkas niyan. So, itong CH kung doon sa ano po, K, no? KH. Mag-produce tayo ng sound ng KH with the sound of okay, ganun, no? Okay? Cat. Ganun po, mga kapatid. So, ayan. And then, ito po yung pictograph as our explanation. Ganito rin po, mga kapatid, no? Yung cat, kung sa modern ng pagkabasa, ito yung pictograph. Tent wall or fence that separates, that protects. Yan po ang pictograph meaning sa titik na cat or cat, mga kapatid. So, that being said, reading Hebrew o Yehudiat from right to left, no? Dito tayo magbasa muli, papunta doon, from right to left. Ganun po, katulad ng pagbasa natin ng Shalom, okay? Mula tayo sa right, papuntang kaliwa. Shalom, mga kapatid. Okay? So, ito na yung word na ak, batay doon sa Yehudiat na pagkasulat, ak. Okay, Alf and the cat. Cat, mga kapatid, cat. Ang ibig sabihin ay brother. Alf, yan ay ox head. Kung ano yung pictograph niya, mga kapatid, ng ox head, na ang kahulugan ay leader or strong leader, mga kapatid. Then yung cat or cat, mga kapatid, tent wall ang pictograph niyan sa ating napakita na kanina. Tent wall that create separation or division from the outside and within the inside, mga kapatid, in order to protect, mga kapatid. Put a wall that separates or that divides from outsider to the insider, mga kapatid, in order to protect the house of Abba Yehovah, mga kapatid. So, yan po. Ano po yung plural dito sa ak, mga kapatid? Batay po sa Strong's H264, ito po yung pagkasulat doon, mga kapatid, no? Ito po yung pagkasulat doon. Okay? Basahin po yan as, basahin mo yan as ahaba o akaba. Okay? Akaba yung pagkasulat doon sa modern dahil sa mga tuldok. But kung basahin po natin yan sa Yehudiat, yan po ay akua. Okay? Akua. Okay? Akua. Yan po ang ibig sabihin ay mga brothers. Ibig sabihin plural form po yan, mga kapatid. Ang ak po ay singular, brother. Make it a plural, akua. Akua, mga kapatid. Brotherhood. At saan po natin makikita yan? Ito po natin makikita sa Zechariah chapter 11. Ano po? Verse 14. Okay, Zechariah chapter 11 verse 14 po, mga kapatid. And tingnan natin para maintindihan natin. 11 verse 14. Then I cut into my other staff unity to break the brotherhood between Yehuda and Yasar-al, mga kapatid. So, dito lumabas itong word na brotherhood, akua. Brotherhood between Yehuda and Yasar-al, mga kapatid. Meron kasing problema rito. At ano yung problema dito? Yung mga shepherd, mga kapatid, no? Shepherd ng Yehuda, may problema po sila, mga kapatid, no? Verse 7, so I shepherd the flock meant for the slaughter, the truly poor of the flock, and I took for myself 2 staff, and one called pleasantness, and the other called unity, and I shepherd the flock. So, mga kapatid, yung 2 staff na ito, ang tinutukoy niya nito ay pleasantness and unity, mga kapatid. Pleasantness and unity. Sabi nito, I shepherd the flock. Sabi sabihin, Abba Yahuwah ang naging shepherd ng flock, mga kapatid, through Yahusha, mga kapatid. Sa ating journey ngayon, ganun din po.
Aba Yahuwah ang ating chief high priest o chief shepherd, at ito'y pinakita na sa atin through Yahushua nung siya ay pumunta rito, at ngayon mga kapatid patuloy pa rin na Aba Yahuwah through Yahushua ang ating shepherd. Okay? At bilang nasa ilalim po ng shepherding ni Yahushua mga kapatid sa atin ngayon, kailangan natin yung dalawang stop na pinag-usapan dito. Yung pleasantness and yung unity, mga kapatid. Which is napaloob, mga kapatid, itong word na brotherhood. Akua. Brotherhood between Yehuda, the southern kingdom, and brotherhood between the northern kingdom, which is Yasar-al, mga kapatid. Naalala natin yung ating reading kanina. Napaka-perfect po yung ating Torah kanina mga kapatid, at na-highlight natin doon sa unang hari chapter 15 mga kapatid. At kung ano yung ginawa ni King Asa doon sa Yehuda, Kingdom of Yehuda, kung ano yung ginawa niya na pag-betray doon sa kanyang brother na lulusubin ni King Ben-Hadad mga kapatid. Hari na Ben-Hadad, yung si hari na Baasa, hari doon sa northern Yasar-al mga kapatid sa panahon na yan. So, what a great lesson mga kapatid, na dito sa Zechariah 11:14, ang mensahe po dito is Aba Yahuwah is working something mga kapatid na ano po, makakaroon po ng unity, okay, between the two brothers mga kapatid. So, yan po ay mahalaga na ating maunawaan at maintindihan din po mga kapatid. Note, there is a danger of becoming a bridge to allow the enemies to destroy the house of Aba Yahuwah mga kapatid. Delikado pala yon at dapat nating pag-ingatan yon na sa house ni Aba Yahuwah na hindi tayo maging instrument ng kaaway na magkakaroon ng bridge. Instead na may wall, gumawa tayo ng bridge upang makapasok o maka-infiltrate yung kaaway. Kailangan mag-ingat tayo mga kapatid. The strong wall of bringing protection for our brothers and sisters in the house is very needed po mga kapatid. This makes sense that we don't allow our enemies to intrude, to infiltrate, okay, and to destroy the household, the family of Aba Yahuwah mga kapatid. Unlike kung ano yung ginawa ni King Asa sa southern o Yehuda, anong ginawa niya doon sa northern o Yasar-al sa panahon na yon. So what is the importance of the wall for the city mga kapatid? Gaano kahalaga yung city na dapat mayroong wall mga kapatid? Di ba? Kung walang wall ang city, ano mangyari po doon sa city na yon? Ano mangyari mga kapatid? Anytime will? Madali po yung kaaway. Opo, lulusubin po sila ng kaaway. Lalo na sa time nila noon mga kapatid. Wall is their protection mga kapatid. So kapag nasira na yung wall, halimbawa kapatid, anong ginawa ng Hamas doon sa October 7, 2023 mga kapatid, na nilusob nila ang Yasar-al? Di ba? Gumamit sila ng kagamitan upang i-destroy ang wall. Nung na-destroy yung wall, gumamit sila ng bulldozer. Ano mang ginamit nila? Nung na-destroy yung wall, di ba? Anong nangyari? They freely come inside. At doon gumawa sila ng mga karumal-dumal na mga gawain doon sa sa Jerusalem, o Yasar-al mga kapatid, as a nation. Diba? Recent na nangyari po yun. Hamas succeeded because they have destroyed the wall of the city, mga kapatid. So ganun din po sa ating mga kapatid. It is very important that we should be in one mind. Kasi ang atake po ng kaaway ngayon is through our mind, mga kapatid. Injecting a different idea, injecting a different opinion,
Yun po mga kapatid ang nakakasira sa mga assemblies mga kapatid. And that is a sad reality because it is really happening mga kapatid. It is really happening. So kaya dito tayo dapat naging aware dito kung ano yung strategy ng kaaway to destroy the wall, mga kapatid, through an idea, through a teaching, mga kapatid. So, kaya kung meron man tayong mga pananaw na magkaiba sa mga kapatiran, ipanalangin po natin, mali ba ako? Bakit ayaw ko itong sundin? Bakit ayaw kong mag-agree nito? Ako ba'y mali? O siya ba ay mali? Mga kapatid, dapat meron tayong ganun na mga attitude para magkaroon po tayo ng wall of protection from one another, from allowing the enemy to intrude us or even to infiltrate us, mga kapatid. Ano po yung nabanggit dito sa Yaokanan 17:22? Okay? And the word here is akad, mga kapatid, ayon sa H25:9, mga kapatid, H25:9, akad po ang word nito, akad, okay? Na ang ibig sabihin, united or one. Okay? Saan po natin nakuha yan? Sa Deuteronomy o Devarim chapter 6 verse 4. Hear Yahuwah, mga kapatid, no? Your Alua or your Aluayam is one. So, isa po ang one ang pinag-usapan diyan, akad, mga kapatid. So, that is a strong wall of protection that makes us united in Yahuwah. Ano nakasabi po dito sa Yaokanan chapter 17 po, mga kapatid? Yaokanan 17 verse 22, at ito po yung aking babasahin, mga kapatid. 17:22, and the esteem which you gave me, sabi po ni Yahushua, I have given them, so that they might be one as we are one. They might be one, mga kapatid, maging isa sa puso at diwa, okay? Maging isa sa pag-unawa at pag-intindi, mga kapatid, just as we are one. Yun po ang sabi o prayer ni Yahushua. So ganoon din po, mga kapatid, yung word na ak o akad. Okay, yung ak is a brother, akad is one. So magandang connection po dito, mga kapatid. Batay dito sa 17 verse 22 na prayer ni Yahushua na mabuo at maisa ang kanyang mga shepherd. Rather, ang kanyang mga sheep, mga kapatid, ang kanyang mga tupa ay maisa, mga kapatid, will become one. Yahushua said, just as we are one, they also may be one. So that being said, responsible po pala tayo, mga kapatid, to put a strong wall of protection that makes us united in Yahuwah, mga kapatid. Kahit paman magkaiba-iba yung ating mga Shabbat, magkaiba-iba yung ating pag-unawa sa mga bagay, mga kapatid, nawa hindi ito magbigay po ng division or division that would make us scattered, division that would make us isolated, mga kapatid. Iniiwasan po ni Abba yon na maging isolated po ang isa sa atin dahil lang sa pagkakaiba, mga kapatid. Kaya natuwa ako kasi itong gathering natin dito na kahit tayo ay magkaiba-iba, let's welcome everyone para hindi sila maging isolated. Kasi alam po ni Hasatan, mga kapatid, na ang isang tupa ay isolated siya, talagang nasa dangerous place po siya, mga kapatid. Kaya we welcome everyone here. Though we are different, let's welcome because here we are putting a strong wall of protection, mga kapatid. Yadayawa. So, I hope nakuha natin yan. So, what is the meaning of the letter cat or cat, mga kapatid? Mahirap nating ibigkasin kasi hindi po natin yan na sariling wika. Para bang itong CH produce a sound of ganun, no? Ganun, mga kapatid, no? Cat or cat, mga kapatid.
makes the sound of ka in the word chorus. 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 Okay? So, yan po mga kapatid. At ang pictograph nito sa ating napaliwanag na is really using the pictograph of a tenth wall sa ating napakita na kanina. Tenth wall separation or tenth wall that will separate, tenth wall that will divide from outside, okay, and inside mga kapatid. From the outside, protection tayo mula sa outsider, mga kalaban natin, and yung mga intruder, kailangan sa inside, mga kapatid, sa loob, meron din po tayong protection. Protect the house. Yun po ang mahalaga rito na ating gagawin. Protection from within our house, but also protection of other houses as well, mga kapatid. Imagine mo yung ating own house. Merong ama, merong ina, at may mga anak po. Imagine mo mga kapatid, hindi lang tayo isang house dito, but marami tayong mga small other houses. Kayo din po dyan. Halimbawa, attendance natin dito ngayon ay 14 or 15 mga kapatid. Ibig sabihin, we are comprises of one big house tayo in Yahuwah, but under the big house of Yahuwah, mga kapatid, in Yahusha, meron po tayong mga small houses po. So ganun din po mga kapatid, yung ating responsibility is not only within our own house, but within the entire houses ni Abba Yahuwah, which is also protecting from other houses, mga kapatid, is our responsibility. Okay po? So what is the correlation of this verse? Itong babasahin natin today. Ano po yung correlation dito? Tahalyam 119 verses 57 hanggang sa 64 mga kapatid. So yun po ang ating tanong dito. What is the correlation? Kung ito po yung letter cat or cat mga kapatid, kung yan po yan, then ano po yung ibig sabihin sa mga litra na mga, ano po ibig sabihin dito sa Tahalyam 119, 57 to 64, ano po ang ibig sabihin yan as we proceed mga kapatid? What is the correlation of this meaning of cat or cat dito sa mga references na ating babasahin mga kapatid? So yan po no, yung pictograph na meaning. Okay, yan po mga kapatid as I have explained it. Let's proceed po sa ating reading. Can I ask two volunteers mga kapatid to read the Tagalog? And then also another volunteer to read the English po. Or one volunteer to read both Tagalog and English. Anyone? Kindly unmute po and read for us. Ako, Brother Dan. Go ahead, Sister Bakar Sayaw. Ako, Brother Dan. Opo. Psalm 119:57. Si Yahuwah ay aking bahagi. Aking ipinangangako na tutuparin ang iyong mga salita. 58. Aking hinihiling ang iyong biyaya ng buong puso ko. Mahabag ka sa akin ayon sa iyong pangako. Thou art my portion, O Yahuwah. I have said that I would keep thy words. I entreated my favor with my whole heart. Be merciful unto me according to thy word. Salamat po, Sister Bakar Sayaw. Sister, ikaw yung nagbasa. Ayon dito sa ating meaning ng cat o cat, mga kapatid, paano mo ma-connect, Sister, itong topic on 10th wall, wall of protection? Paano mo ito ma-connect dito sa dalawang mga talata na nabanggit ni Daud? Paano mo ma-apply? Paano mo ma-correlate ito? The meaning of 10th wall to protect, a strong wall of protection. Paano mo ito ma-connect? Paano natin magawa itong strong wall of connection? How can we connect? How can we protect the household ni Abba Yahuwah based on these references? Go ahead po, Sister, if you have something to share. Or anybody of you there, mga kapatid, open po tayo for sharing kasi wala akong explanation dito, no?
I welcome your explanation. O meron kayong other references also to point out. Go ahead, if you have something, sister. Si Yawa, aking bahagi. Thou art my portion. Ikaw ang share. Yes. I have said that I would keep thy word. Entreated thy favor with my whole heart. Be merciful unto me. Thy word. So paano ang isang tao, ang isang believer ngayon, magiging ano po siya, magiging source of protection siya doon sa wall that protects the household, that protects the family of Abba Yehoah through these 2 verses na sinabi ni Daud. Sa pamamagitan ng ano po? Obedience. Ang Opo. aking ipinangako na tutuparin ang iyong mga salita. So obedience, Aking no? Yes. Obedience sa mga salita, laws, okay, statutes, no? Obedience po, sister. Right ruling. Opo. Yes, mga right rulings. Opo. Okay, so obedience according to the word, according to the law. At paano yun? Sinabi dito, I entreat thy favor with my whole heart. Right. O, di ba, sister, sa ating reading kanina, doon kay Asa, di ba po? Nalala mo kanina kay Asa? Yes, whole commitment talaga. Hindi partial. Opo. Kagaya ng partiality, partial lang kay Asa na pag-obey. Opo. So, mga kapatid, put on record na binasa kanina ni Sister Bakar Asaya o yung unang hari, chapter 15. At doon po ninyo makikita yung example na hindi kompleto yung hindi buong puso yung sunod ni King Asa. Opo. Yes. Kaya sabi King ni Asa. Daud dito, with my whole heart. Okay? Pero sister, anong napansin mo dito? I entreat thy favor. Talking about favor ni Abba. Talking about humingi po siya ng mercy. Okay? Yan no, mercy. Favor and mercy. Mercy, be merciful unto me according to thy word. So, what do you think, sister, as you highlighted yung obedience natin? Na treated my favor yun, nagmamakaawa siya na maging merciful si Abba Yahuwah sa kanyang thy favor. Hihingi niya yung pabor from Yahuwah. Kasi may mga promises si Yahuwah according to thy word. Yung mga words niya ay full of protection, di ba? Full of mga yung favor na binibigay sa atin, divine protection, ganun. Yes. So, ibig sabihin mga kapatid, connecting doon sa na-highlight ni Sister Bakar Asaya o yung ating obedience. Apart from the favor and mercy ni Abba, according sa kanyang mga salita, ay hindi po natin kayang gawin ito. Meaning, hindi po natin kayang gawin yung wholehearted na obedience. Kasi nga po, di ba, as human as we are, di ba, meron po tayong mga, ano po? Weaknesses po. Mayroon tayong mga weaknesses, mga kapatid. Minsan, mag-iral yung ating pride. Mga kapatid, di ba? Mag-iral yung ating pride. Yes. Alam na natin mali tayo, pero mag-iral yung ating pride. Kaya hinihingi ni Daud dito, mga kapatid, no? Entreat thy favor with my whole heart. Be merciful unto me according to thy word. So, ibig sabihin, mga kapatid, yes, well, while it is true na meron tayong desire to be obedient, but take note, apart from the favor and mercy ni Abba Yehoah, hindi po natin kayang gawin yan. Okay po? Yes po. So, that being said, kung nandyan man, which is we know na overflowing ang kanyang favor at ang kanyang mercy ay overflowing,
So dapat hingiin po natin mga kapatid. Hingiin po natin kung ano yung nasa ating puso na we want to be a wall of protection sa ating mga kapatiran. Hingin po natin mula kay Aba yung lakas upang masunod natin ang kaniyang mga salita. Anybody else would like to add? Thank you po, Bakar. Brother Dan, can I Go po, share? Sister Corazon. Yes, loud and clear po. According to a commentary I read Opo. regarding this Hit Opo. 57:58, Mm-mm. you are my portion, O Yahuwah. I have said that I would keep your words. I entreated your favor with my whole heart. Opo. Be merciful to me according to your word. Sa commentary, sabi niya that he was proclaiming his loyalty to Abba Yahuwah. Daud is proclaiming his loyalty. That's why he's requesting for mercy. Oh. Yan po. Ang nabasa Wow. ko. Yadaya no? So, nagandang point yung declaration of his loyalty, no? Sa tulong na rin po ni Abba Yahuwah. Okay? Daud is declaring his loyalty, then with the help of Abba Yahuwah, kaya niyang gawin yun. Okay? Yun po ang ating dagdag doon sa paliwanag at nakuha ni Sister Corazon sa kanyang pagsuri din po, mga kapatid, ayon sa kanyang nabasa. Anybody else would like to add something bago tayo mag-proceed sa next na references, verses? Okay, pwede natin balikan yung mga kapatid. Just let me know kung balikan mo yan. We will plus it, mga kapatid. But let's proceed po as we continue, mga kapatid. Verse 59, another reader? 59 po ng Tagalog at English. Can I ask another reader? Thank you po, Sister Bakar Sayao at Sister Corazon sa participation. Go ahead po. Sino po yung next na magbasa? Kindly unmute lang po, mga kapatid. Feel free to read upang marinig ang inyong boses. Ito ba bro? 119, 59? Yes, 59 and 60 sa Tagalog, and then English, 59 and 60 rin po. Go ahead po, Sister Mariam. Sige po. Inisip ko ang mga lakad ko at ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong mga patutuo. Ako'y nagmamadali at hindi naaantala na sundin ang iyong mga utos. I thought on my ways and turned my feet into the testimonies. I made haste and delayed not to keep thy commandments. Salamat po, Sister Mariam Yao, sa pagkabasa. Mga kapatid, sa nabasa ni Sister Mariam Yao, mga kapatid, ito po yung ating definition sa word na sa letter na cat o cat. Mga kapatid, paano natin ito, Sister, no? Paano natin ito ma-apply? If yung pagbigay natin ng wall of protection, hindi tayo maging instrument na ma-bridge yung protection na yon sa house ni Abba, sa family ni Abba, using these dalawang mga talata. Daud is saying, inisip ko ang mga lakad ko at ibinalik ko ang aking mga paa sa inyong mga patutuo. So ano pa lang mangyayari kapag ang ating mga paa ay wala na sa kanyang mga patutuo? Ako'y nagmamadali at hindi naantala na sundin ang inyong mga utos. What will happen, mga kapatid, kapag hindi na natin sundin ang kanyang mga utos? What will happen to us? Hindi na wala. Wala na ka sa ano ni Abba Yahuwah. Opo. So, maging ano na po tayo, sister, maging instead na tayo ay protector, okay? Wala na. Wala na, magiging Hindi ka destroyer na protected ni Abba Yahuwah pag lumabas ka sa kanyang ano. Opo. Oo. So, wala nang protection mula kay Abba Yahuwah
At kung wala ng protection mula kay Aba Yaua dahil nag-disobey na tayo, then in line dito sa ating responsibility sa kanyang household, mga kapatid, ganoon din po ang mangyayari. Hindi na tayo naging protector sa household ni Aba Yaua dahil po ang ating mga pamumuhay ay hindi na po ayon doon sa kanyang mga testimonies and commandments. So in other words, kung hindi man tayo nag-provide ng strong wall of protection, then nagiging instrument tayo na we make a bridge na yung enemy ay maka-intrude, maka-infiltrate at ma-destroy at Kapasok. mapalabog at mahiwalay ang kanyang katawan, mga kapatid, ang kanyang family. Wow, what a serious instruction po. Sister Dayan, parang may sasabihin ka kanina. Hindi, mali pa yung anti-iniisip ko ba. Akala ko kasi nalos na pariwa yung naalala ko po yung sa Deuteronomy. If yung pag hindi ka na sa autos, wala ng blessing sa kanya. Yung lost na. Okay po. So, naalala mo yung nakasabi doon sa Deuteronomy. Okay po. Opo. So, kailangan talagang maging obedient tayo, no? Maging tagasunod tayo o sunod tayo sa kanyang mga kautusan upang hindi tayo mapahamak. Okay? Nakasabi po yan sa Deuteronomy ayon sa naalaala din ni Sister Diana. Opo, thank you very much. May dagdag pa ba, kapatid? Batay doon sa unang verse kanina o dito, meron pa kayong dagdag? How can we... Pwede ba ulit magdagdag? Opo, go ahead, Sister Corazon. Meron kayong additional dito. Anong... May kasabihan na slow but sure. Okay And po. if we make a haste in our decision, we always fall into sin. Ganun lang po. Okay po. Kaya slow but sure. Slow but sure. Yan lang po. Okay po. Salamat, Sister Corazon. Dagdag niya rito. Sabi kasi ni Daud, I made haste and delayed not to keep thy commandments. Okay po? So, ibig sabihin, hindi nahuhuli si Daud in terms of keeping the commandments. Okay? And sabi ni Sister is yung may kasabihan kasi no na haste makes waste, no? Yun po ang kasabihan na sinabi na ni Sister Corazon. Haste makes waste. Na ibig sabihin slow but sure. Okay po? So slow but sure and consistent. Dagdagan natin, Sister, no? Slow but sure and consistent. Consistent for what? Doon sa ating pagsunod. Doon po sa ating Thank you po, Brad. opo, sa ating obedient po. O di ba mga kapatid, pwede po yun na ngayon obedient po tayo, very on fire tayo, di ba? Then the next month, ano nangyari? Di ba mga kapatid? Nanghihina tayo, naglulupaypay, nanghihina tayo. Di ba mga kapatid, meron tayong kasabihan, no? Mag-ingat tayo dito sa ating kasabihan. Yung tinatawag natin na ningas, ano po yun? Kugon. Ningas, kugon, mga kapatid, mag-ingat tayo dyan. On fire sa start, and then eventually, unti-unti, ano pong nangyari? Nawawala po. And I see that, mga kapatid, sa ibang mga kapatiran natin na nakakilala sa pangalan. Sabi ko, brother, kumusta ka ba? Anong nangyari na sa'yo? Bakit nag-iba na po yung mga post nyo? Bakit parang lumalabig ka na? Kasi yung pagkilala ko sa kanya, nung bago pa siya nakakilala sa pangalan, talagang very on fire, mga kapatid. So, sinasabihan ko siya, brother, kailangan mong magkaroon ka ng group. Kasi nag-iisa lang siya, mga kapatid. Very busy po siya sa kanyang trabaho. Hindi po siya makapag-attend ng Shabbat. Wala po siyang kasama ng mag-observe ng Shabbat. Mga kapatid, wala. Nag-iisa lang siya, mga kapatid. Alam mo, talagang eventually, nanghihina siya. Binibigyan ko po siya ng link o in-encourage ko siya na mag-join sa atin.
Pero hindi talaga kasi dahil super busy siya, mga kapatid. So, sad kasi 3 months after nag-regards ako, nagkumusta ako sa kanya, at yun na po ang kanyang findings, mga kapatid. Sabi niya, brother, yung fire ko noon nung bago pa nakilala si Aba Yaua, unti-unting nawawala. At ngayon, naglalamig na ako. Nawawala na yung fire, yung passion ko sa pagsunod at pagsuri sa kanyang mga salita. Mga kapatid, yun talaga ang kailangan natin. We should belong to a group. We should belong to a mga kapatiran na nagtipon-tipon. Ma-encourage po tayo, mga kapatid. Yun ang kailangan natin. Kasi kung hindi, then mawala tayo. Ma-fade away tayo, mga kapatid. So, that being said, kaya nang sinabi ni Daud, yung kanyang inspiration to obey, on fire na magsunod sa lahat po ng mga patutuo, mga kapatid, ay nandyan po. Nandyan po. And by that, mga kapatid, in application doon sa ating household, the household of Aba Yaua, then maging instrument po tayo na through sa atin din, mga kapatid, na inspire, na aakay natin ang ating kapatid na naghihina, naakay natin siya upang maging malakas, mga kapatid, sa kanyang pagsunod kay Aba Yaua. Okay po? So, if you have something else mula sa mga nabanggit na, just remember it, then balikan natin. But let's proceed po sa 61 and 62 English and Tagalog. Can I ask another reader po? Thank you, Sister Mariam, sa pagkabasa ng dalawang mga talata na yun. Any volunteer, mga kapatid, kindly unmute lang and then read po. And then share something po kung meron kayong may share in the light of sa titik na cat or cat, mga kapatid. Cat. Ako, Brad, Opo, brother. Yes, sir. Go ahead po, Brad. pinuluputan ako ng mga panali ng masama, hindi ko nalimutan ang iyong kautusan. 62. Sa hating gabi ay babangon ako upang ikaw ay purihin dahil sa iyong mga matuwid na tuntunin. Sa English po, the hands of the wicked have robbed me, but I have not forgotten thy law. And midnight I will rise to give thanks unto thee because of thy righteous judgment. Dito po sa talatang ito, Brad, no? Opo. Naka-highlight po dito yung hindi ko nalimutan Opo. ang iyong kautusan. So ito po yung pinaka the best na wall of protection natin as brotherhood or bilang isang katawan at pamilya sa ngalan ni Abi Yaua. Na kahit po, sabi rito, the word pinuluputan. Pag sinabi niyo pong pinuluputan, talagang literally po, mahirap po makawala. Pero ang sabi niya rito, ang response po niya is very positive. Opo. Sabi niya, hindi ko nalimutan ang iyong kautusan. Dahil sa iyong mga matuwid na tuntunin, patuloy pa rin po siyang nagpupuri sa kay Aba Yaua. Ano po. So, iyon po ang ano po sa talatang yan na importante po talaga sa atin na hindi po makalimot kahit po anong hirap ng buhay, kahit ano pong bigat ng pasanin o anumang mga dagok ng buhay na dumating po sa atin o na ating makakasalubong. Ang importante po doon na yung salitang endure, yung endurance po natin hanggang sa huli na tayo po ay huwag makalimot po sa kanyang mga kautusan. At yun lang po ang magbibigay sa atin
ng isang bagay na tayo po ay makakapagpatuloy. Wow. And yeah, Yes po. Yada, Yawa, mga kapatid, magandang paliwanag ni Brad exactly yung word na hindi ko malimutan. Okay, always remember po. By that, maging malakas tayo lagi at magkaroon po tayo ng endurance, mga kapatid. That being heard, dagdag ko po, mga kapatid, itong phrase dito sa verse 61. The bonds of wicked have robbed me, but I have not forgotten thy law. I-highlight ko po yan, mga kapatid. Kung sa Tagalog, sinabi dito, sinabi po sa Tagalog, mga kapatid, no? Sa hating gabi ay babangon ako. Okay. Pinupulutan ako ng mga panatili ng masama. Okay, yun po ang nakalagay dyan, no? The bonds of wickedness have robbed me. Highlight ko po yun, mga kapatid, yung bonds of wickedness. Minsan, sa ating mga acquaintances po, di ba, mga kapatid? Hindi maiwasan, no, na sa ating trabaho, we are with people who are wicked, mga kapatid. Pero take note, meron silang mga bonds. Meron silang mga pagtipon-tipon, meron silang mga pagpulong-pulong. At doon sa kanilang mga pagtipon-tipon at mga pagpulong-pulong, maaari, mga kapatid, ang kanilang mga pinag-usapan po ay ano po? Di ba? Mga bagay na opposite. Mga ibang masasama. idea, ano po, o mga masasama, ibang idea. Outside the Torah po yung kanilang mga pinag-usapan. But maganda yung na-highlight ni Brad exactly. Sinabi niya doon sa nasabi na po ni Brad, ni Daud, mga kapatid, but I have not forgotten thy law. So, ibig sabihin, may mga possible na ma-influence po tayo sa mundo, mga kapatid. But to maintain that strong wall of protection among ourselves and with one another, mga kapatid, kailangan mag-iral pa rin yung Torah. Kailangan mag-iral pa rin yung word, yung salita, yung mga instruction, yung mga utos ni Aba. Mag-iral pa rin. Hindi yung mga ideas mula, mga kapatid, sa labas o sa iba. Halimbawa, itong nakaraan, mga kapatid, na eclipse. Ano sa palagay mo ang mga Yahuwah and Yahushua believers? Tayo ba ay mga flat earthers? Mga flat earths? Believer ba tayo? Siyempre, mga kapatid, no? Kung sundin natin yung nakasulat sa Barasyat 1 verses 7 and following, talagang malinaw po yun, mga kapatid, na Arats is flat. But sa nakaraang eclipse, ano po yung idea ng mundo? Hinihila po tayo, mga kapatid, na ang nasa po ay totoo. Okay? That the earth is the one that rotates. Okay? Kaya stationary yung moon and sun and moon stationary at yung earth ang nag-rotate. Yun po ang idea ng NASA. That's what we are told, mga kapatid, di ba? Pero ang tanong is, tayo ba ay madala dyan? Hindi. Opo, kung babasahin natin itong mga nakasulat sa Enoch, ang nakasulat sa Enoch po, mga kapatid, may mga portal po. May mga gate po kung saan ang araw papasok siya at kung saan ang buwan ay papasok din po siya, mga kapatid. So, ayan po ang nakasulat ayon sa Enoch, mga kapatid. So, that being said, talagang mahila tayo kung magpadala tayo sa mga sinungaling na mga katuruan ng Google or NASA, whatever, mga kapatid. Talagang mawala tayo sa kanyang Torah, mawala tayo sa pagsunod kung ano po yung mga utos ni Aba Yahuwah, mga kapatid. So, yan ay isang halimbawa lang po yan sa recent event. So, kasi nga po very influential po ang
ma-discussion, mga conversation doon sa labas. But sabi po ni Daud, the bonds of the wicked have robbed me, but I have not forgotten thy law po. Wow. Yadaya Owa po. Anything else you wanna add? Just let me know. Balikan po natin. Proceed tayo sa 63 and 64. Ito na po yung pinakalas. Any volunteer to read again? Pwede ra ako bro, o wala. Okay po, Sister Mariam, go ahead po. Pakibasa po. Sige po. Sa 63, ako'y kasama ng lahat na natatakot sa iyo at ang mga tumutupad ng mga tuntunin mo. 64. O Yahuwa, ang lupa ay puno ng tapat na pag-ibig mo. Ituro mo sa akin ang mga tuntunin mo. I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts. The earth of Yahuwah is full of thy mercy. Teach me thy statutes. Okay po. Salamat, Sister Mariam, sa pagkabasa. Mga kapatid, sa nabasa ni Sister Mariam, paano po natin ma-actualize yung pagbigay po natin ng wall of protection doon sa house? Batay dito, mga kapatid, sa house natin, individual house natin, at sa entire house and family of Abba Yahuwah, mga kapatid. Paano po natin magampanan ito, mga kapatid? Kanina, we're talking about the bonds of the wicked. Pero dito ngayon, mga kapatid, anong binanggit ni Daud dito sa last na dalawang mga talata? Okay, ako'y kasama ng lahat na natatakot sa iyo. I am a companion of all them that fear thee. Gaano kamahalaga po ito, mga kapatid? Companionship makes tawag yung companionship Brad ay nakakapagpatatag at patibay ng isang sama. Natulong Opo. maging strong din. O, di ba? Mayroon tayong kasabihan, no, na bad company, ano po 'yon? Bad company corrupts. Tama po ba 'yon? Yes. Kung ang kasama po natin ay mga masasama, di ba? Ano ka din? O, di ba? So ma-contaminate tayo, no? So Mahawa ka din sa kasamaan. opo, mahawa tayo. So kapag mahawa tayo doon, wala na. Hindi na tayo makabigay ng protection doon sa ating personal journey at sa mga kapatiran. Wala na, mga kapatid. Very harmful na tayo doon. Kasi nga po, bad company corrupts. Kaya sinabi dito ni Daud, sabi niya, ako'y kasama ng lahat na natatakot sa iyo. I am a companion of all them that fear thee. Yes, go ahead, Brad. Bawal ang marites, Brad. Oo nga. Opo. So talagang very serious pala ito, no? Na sa ating journey, okay po, nandiyan yung realidad ng marites na sinasabi, no? Nandiyan po yun. Kaya, wow, no? Itong malaking reminder at warning to all of us, mga kapatid. Sabi niya, at ng mga tumutupad ng mga tuntunin mo. So, meaning, and them that keepeth thy precept. So, ito yung, kung pipili tayo ng magiging close friend natin, mga kapatid, ito po yung dapat nating piliin. Companion of those who fear Yahuwah and those who keep the precepts of Yahuwah, mga kapatid. Yun dapat ang ating piliin, mga kapatid. Okay? Now, i-highlight muna natin itong Zechariah 11 verse, ano po? Ano po nakasabi ng Zechariah 11? Kasi kanina, 11:17. Kanina, na-highlight natin yung verse 14 po. Ngayon, tingnan natin ang Zechariah chapter 11 verse 17. Continuation po doon sa brotherhood, no? Na ating
Na-highlight kanya Akua. Brotherhood po yun. Ngayon, tingnan natin ang Zechariah chapter 11, verse 17. Ano po bang nakasabi diyan, mga kapatid? Verse 17, sinabi po, "Woe to the worthless shepherd, forsaking the flock. Let a word be upon his arm and upon his right eye. His arm shall wither and his right eye shall be dimmed." Anong pinag-usapan dito, mga kapatid? Worthless shepherd, forsaking the flock. So ang pinag-usapan dito is yung ano po, yung Yehuda, Judah, and Yasharal, whose shepherd, mga kapatid, ay pinabayaan ang mga flock. Kaya sa ating nabasa kanina, Abayaoa nagsabi, I shepherd, sabi niya, I shepherd the flock. 11 verse 7, I shepherd the flock. Bakit po? Kasi pinabayaan po ng mga shepherd ng Yasharal, mga kapatid, at Yehuda. Pinabayaan yung mga flock, mga kapatid. Kaya sinabi sa verse 17, the worthless shepherd forsaking the flock. Let a sword be upon his arm and upon his right eye. His arm shall wither and his right eye shall be dim. So may punishment po pala, mga kapatid, doon sa isang shepherd na nagse-shepherd ng mga flock. May punishment po kung hindi siya ginagawa yung dapat at kararapat. Kung affected po yung mga flock, yung mga sheep affected, mga kapatid, yung mga tupa ay affected dahil pinabayaan po, hindi po nagbigay ng wall of protection ang mga nag-shepherd nito, mga kapatid. Ano mangyayari, mga kapatid? Those worthless shepherd will be punished by Abayaoa. But mga kapatid, hindi lang po yung tagapangasiwa, tagapangaral ang involved dito, kundi tayong lahat po, mga kapatid. We are responsible. Tayong lahat ng mga miyembro bilang brothers nga, brotherhood nga. Bilang mga brother, mga kapatid. Akua. Meron tayong responsibility. At sabihin mo, Brother Dan, sister ako, hindi ako brother. Mga kapatid, sa susunod po na Shabbat, pag-usapan natin yung sister. Ano rin po yung kanyang functionality. Ngayon, na-highlight po natin yung functionality ng mga brothers. Mga kapatid na mga brothers. Malaki pala ang ating responsibilidad. Because kung hindi po natin gawin, maging worthless shepherd tayo sa isa't isa, then we shall be punished by Abayaoa, mga kapatid. Balikan ko po, naalala ko no, itong reference meron tayo rito, no? Bakit mahalaga, mga kapatid, na yung bands of the wicked, kailangan nating pag-ingatan yan? Tingnan natin, mga kapatid, ang Matatiao 12. Can somebody go there, mga kapatid? Matatiao 12. Okay, mga kapatid, basahin lang muna natin itong verse 25. Ano nakasabi? Verse 25, and Yahushua knew their thoughts and said to them, every reign divided against itself is laid waste, and every city or house divided against itself shall not stand. Ano po yung ating famous statement, mga kapatid? Divided we fall ba yun? Divided we fall, united we stand. United stand. Opo. Divided we fall, united we stand. Ibig sabihin, kapag nahati tayo, mga kapatid, then yun ang ating downfall. Okay? So anong sinabi ni Yahushua rito? Sabi ni Yahushua, every reign divided against itself. So ibig sabihin, kung tayo, mga kapatiran, kung tayo ay divided, we are against ourselves, mga kapatid. And sinabi niya, is laid waste. And every city or house divided against itself. See? Nandiyan na, mga kapatid, no? Nabanggit talaga yung house. Isang household tayo, mga kapatid, in Yahuwah and Yahushua. Dapat, mga kapatid, hindi tayo mag-create ng wall of division.
But wall of protection po ang ating ilagay. Kahit nga we acknowledge na pwede tayong magkaiba-iba, mga kapatid. Yun po ay punto na ituro ni Yahushua rito. Okay? Bakit po? Kasi Yahushua was accused here na ang ginamit daw ni Yahushua na kapangyarihan upang mapagaling yung mga, mapaalis yung mga demonyo, mapagaling yung mga masakit. Kanino pong power ang ginamit ni Yahushua according sa accusation ng mga Pharisee? Beelzebub. Kay Hasatan, mga kapatid. Yun ang kanilang paliwanag nito. Ito yung explanation ni Yahushua. Kung totoo yun na ginamit ko ang kapangyarihan ni Satan upang ipagaling at umalis yung mga demonyo and all, then ang reality is, sabi ni Yahushua, then the kingdom of Hasatan is divided. Or the house of Hasatan is divided. Kung yun ang aking ginagamit na power. Which is in reality, hindi po yun ang ginamit ni Yahushua. Ano po ang ginamit ni Yahushua? Ang kapangyarihan po ng Ruach HaKodesh. Tama po ba? Verse 28. But I cast out demons by the Ruach of Alua o Aluayam. Then the reign of Alua o Aluayam has come upon you. So mga kapatid, ito yung pinaliwanag ni Yahushua. Hindi totoo yun. Kasi kung totoo man yan, then the kingdom of Satan is divided. But sabi niya, ang totoo is, pinaalis ko yung mga demonyo na yan sa kapangyarihan po ng Ruach HaKodesh. Para ang paghari ni Abba Yahuwah ay sumasa inyo. Yun ang sabi ni Yahushua. Tingnan mo po ang verse 29. Or how is one able to enter a strong man's house and plunder his goods unless he is first binds the strong man, and then he shall plunder his house. Ano ang sinasabi ni Yahushua rito, mga kapatid? Talking about what? The strong man. Sino po yung strong man doon sa kaharian ni Abba Yahuwah? Is Yahushua, mga kapatid. Yahushua is the strong man na kailangan i-bind ng mga Pharisees, i-bind ni Satan, mga kapatid. Pero sa palagay mo, kaya ba nilang i-bind si Yahushua? The answer is, hindi po. Hindi nila pwedeng talunin, mga kapatid. Hindi nila pwedeng talunin ang kapangyarihan ni Yahushua, mga kapatid. Di ba? So, ano ang punto rito, mga kapatid? He who is not with me, verse 30 po, is against me. And he who does not gather with me scatters abroad. Oh! Ito pala, mga kapatid. Yahushua as a strong man in the house of Abba Yahuwah is very strong. Pero, take note, mga kapatid, kung tayo ay pro-Yahushua, okay? Ano pong mangyari, mga kapatid? We allow the household to be united. But if we are against Yahushua, mga kapatid, ano mangyari? We allow the people of Abba Yahuwah be scattered. Mga kapatid, are we getting the lesson here? How important this is na hindi tayo dapat madaig sa mga katuruan, bad opinion, wrong teaching, wrong understanding na ginagawa o pinapadala po ng kaaway. Because we have Yahushua, the strong man. Kahit anong gagawin nila, i-bind si Yahushua, hindi nila kaya, mga kapatid. Kaya dapat ang ating loyalty doon sa na-highlight ni Sister Corazon kanina, ang ating full loyalty with all our heart, dapat nandoon lang po, kanino po, mga kapatid? Nandoon lang po kay Yahushua. Because it will automatically follows, mga kapatid, na lahat ng ating mga kilos at gawa is to really put the body, is to really keep the flock intact, mga kapatid. Very passionate ako, mga kapatid. No? Ewan ko kung bakit, what's going on, but Abba has a message for all of us, mga kapatid. Anything else you wanna add? I'd like to keep silent muna upang makalma yung self ko at makinig ako sa inyo po, mga kapatid. What is Abba Yahuwah talking to you, mga kapatid, through this teaching video, mga kapatid?
Can I hear? Can we hear from you? Doon sa verse 60, Brad, balikan ko lang yung Verse 60. Okay, opo. Let me go 59, back. Verse 60. 60 po. Okay po. Sabi rito sa 59, inisip ko ang mga lakad ko at ibinalik ko ang aking mga paa sa iyong patotoo. Ako'y nagmamadali at hindi naantala na sundin ang iyong utos. Siguro po, one way of having a wall of protection, kapatid, is transforming our thoughts and mind like yung sinasabi sa Romans 12. But be transformed by the renewing of your mind. Kung paano po tayo mag-isip, kasi po diyan ang alam po natin na our mind or our thoughts is the battleground. So yun po, doon po ini-inject minsan ng kaaway na i-pollute po yung isip natin, yung utak po natin, na doon magkaroon ng magsisimulang magkaroon ng misunderstanding. Ba sa nakita ko po dito, importante po na we must guard our thoughts, our mind, the way we think. Lalo na po kung halimbawa po nabanggit niyo po kanina na tayo po rito ay as one body, kahit po may mga differences po tayo with regards sa level of understanding po natin, but we will not count that as a what you call this, a separation or to create divisions about isa, bagkus ito po yung pagkakataon na mas lalo po tayong magkaisa, na ang pinaka guro po natin na magtuturo individually po sa atin ay wala pong iba, ay yung Ruach HaKodesh po. Kasi po mahalaga po talaga sa mind natin na i-guard natin lagi, kasi lalo na lalong-lalo na po kapag ang tao po kasi minsan kapag medyo marami ng natututunan, marami ng napagdaanan, normal po sa atin yun na umusbong, tumubo, or yayabong yung tinatawag po nating pride, o yung itinataas na po yung sarili natin, at hindi po natin nababantayan yan. Minsan doon magsisimula na makakapasok yung kaaway, na magamit din po yun kapag meron na po tayo noon, at mag-create po ng misunderstanding po sa bawat isa, na isa po yung paraan na para na mawasakin o magiba yung isang bahay o isang samahan na napasukan po ng ganoon. So yun lang po ang aking maitulin, Brad. Yes. Thank you po, Brad Yasar Yao, sa dagdag na paliwanag. Highlight po yung importance of guarding our mind po sa ating napaliwanag, mga kapatid. Thank you po for that. Yes, ganun po kahalaga na sa ating nabanggit rin kanina, mga kapatid, doon sa Yochanan 17:22 po, added to what Brother Yasar Yao said, mga kapatid. Yochanan 17:22 yung napa-highlight natin kanina. Okay, mga kapatid, towards the ending part, Yahuwah is cleansing us through a clearer understanding of this letter, Chat or Ket, and Ak or brother, mga kapatid. Akua or brother. Kailangan natin yung wall of protection doon sa tent, house ni Abba Yahuwah, para pag-protect po sa house o sa family ni Abba Yahuwah. Protection from within our house, but also protection of other houses as well. Kasi we are one big house, we are one big family po. We are responsible to put a wall of protection in the house. Paano po?
By holding the Torah and the word through ano po? Our care for one another in the fold. Holding the Torah, holding the word through our care, mga kapatid, sa bawat isa. So, my question is, does this make sense to you? What are your thoughts and feelings about this teaching video, mga kapatid? What changes we should make? Okay po. All praises kay Abba Yahuwah sa mga pagkakataon na nakapagturo tayo, nakapag-share tayo, and ito po yung ating mga resources, mga kapatid. Anybody would like to make a comment, or what are your thoughts and feelings, mga kapatid? What is Abba telling you? Do you feel the responsibility, mga kapatid? Yes po. Kindly unmute lang po and then share your thoughts. And what are your thoughts about this letter, cat or cat? Cat, mga kapatid. And brotherhood. Ano yung mga naisip ninyo? Go ahead po. Share your thoughts. Sa akin, Brad, siguro madagdag ko is we must be more careful sa bibitawan natin na salita at lalo na po yung pag-iisip towards one another, na kung hindi man akma o hindi katanggap-tanggap sa sarili mo yung salitang narinig mo o nabitawan ng isang kabatiran, instead of tawag nito, yung buweltahan mo din ng hindi masama, ay ipanalangin na lang siguro yung taong yon na as brother, as family, as brother, yun po ang way na talagang mapoprotektahan din po natin, kasi doon po magsisimula yung na magkaroon po ng division kapag ganun, at hindi na tayo mag-create ng protection. So yun lang po siguro. And what changes we should make? Yun po, malinaw po yung sinasabi kanina o nabanggit ko po kanina sa Ramayam chapter 12 to na we must renew our mind na kung paano tayo mag-isip, kasi po doon magsisimula po yung misunderstanding minsan, lalo na kung hindi kayo parehas ng level of understanding sa ganoong bagay. So meron po kasi i-highlight ko lang po, pagdating po dun sa topic na sinabi niyo po kanina na sinishare ko, with regard sa tithes po, kasi very masilan po yon. Meron po talagang hindi matatanggap po yon as Torah, kasi written pa din daw na teaching yon. Pero sa akin po is ginagawa pa rin dapat. So yun lang po, Brad. Thank you po sa iyong what are your thoughts and feelings. Thank you, brother, for sharing and for highlighting some points. Okay, bago tayo mag-end, anyone else would like to add some more before we end? Yes po, meron bang magdagdag? Feel free lang po to unmute and then add something if you wish to share something po, mga kapatid. Okay po. Yes, Bakar, Asyayao. Yes. Go ahead po.
Ayun nga, Brother Dan, caring for each other, importante yon sa brotherhood natin, sa anumang fellowship natin. Importante talaga yung care. Hmm. Huwag yung self-centeredness. Opo. Tayo talaga, care for the needy, Hmm. understand the feelings of others. Hmm. Kung makapag-hurt na tayo, hindi lang sa sa financial needs na natin, kundi yung feelings, Opo. yung togetherness, yung how to yun na nga, to take care of the feelings of others, na huwag tayong maka-offend sa pananalita natin, at to be kind, Opo. passionate, ganon. Doon naman makikita kung yun na nga ang bunga pagiging Yawa believer, through Opo. our attitude, through Mm. our fruits of our belief. Opo. Doon nakikita paano ba tayo ang bunga ng ating pananampalataya, through our behavior. Opo. Ganon. Kaya importante yung caring for each other. Yun lang, Brother Dan. Yes. Mga kapatid, maganda po yung punto na yan. At nawa magbigay ito siya ng lesson sa ating lahat, mga kapatid. Na yung care, no? Highlight ni Sister yung care. Yes, po. Not only in words, but highlight ni Sister even in deeds, no? Even in deeds. Deeds, Yung yes. care natin. Ipakita natin, mga kapatid. And by that, para sa akin, no, di ba? Action speaks louder than Words. words. So, yun, no, mga kapatid. Way to protect the wall to put in the wall of protection is through our action din po. Not only care through the word, but through our action, as highlighted by Sister Bakar Asayaw. Anything else? Anyone else you want to add something? Or if none? Opo. Go ahead po. Sister Lorraine, you wanna add something po? Go ahead po. Opo, gusto ko lang din pong i-mention yung kasabihan po na no man is an island. Kasi ang Wow. turo po sa atin sa scripture is we are our brother's keepers. So yun po yung para sa brotherhood, and that is one of the ways para po ma-protect natin yung household ni Yahuwah. Wow. Amazing po. That being heard, mga kapatid, yes, very much applicable yung phrase na yun, no man is an island, as a way to protect our brotherhood and the household of Abba Yahuwah. Mga kapatid, medyo emotional ako sa mga punto na ito. But alam ni Abba, mga kapatid, kung ano yung nasa puso ko. At ganoon din po, alam ni Abba kung ano yung nasa puso ninyo, mga kapatid. Nawa, may the root of Yahuwah bind us together po, mga kapatid. And these spoken words will nourish the body of Yahushua, will nourish the flock of Yahushua. And for those of you who are going to be listening on the republish, may Abba Yahuwah rebuke you or inspire you or leave behind those things that hinders in providing that wall of protection for the esteem of our Abba, mga kapatid, for the esteem of Yahushua. Gawin po natin ito, alang-alang sa kanyang kaluwalhatian. That being said, Yahuwah Barakas po, if no one else will add, Yahuwah Barakas, and all esteem and praises be unto Abba Yahuwah.